It happened when I experienced an accident. Tapos, isinugod siya sa ospital. So, yung doktor nakipag-usap pero mahirap at hindi siya naiintindihan. Kaya yung nanay niya lang ang nakipag-usap sa kanya. Naranasan ni Francesca ang kakulangan sa pagtugon sa kanyang pangailangang medikal nang siya ay maaksidente dahil walang may kaalaman sa pagsa-sign language. Ito ang nagdulot din sa kanya na maging advocate na may turo ang Filipino Sign Language sa hearing community. Ramdam din ng 19 na taong gulang na si Reynaden ang hirap sa pakikipagkomunikasyon nang maospital ito dahil sa pananakit ng tagiliran. Walang makaunawa sa kanya at sa kanyang idinadaing. So, I wish that sana mayroong tumutulong sa deaf sa pag-advocate na makipag-communicate sa mga deaf and also na matuto sana silang sumenyas at ma-encourage yung community, hearing community na matutong sumenyas para magkaroon ng communication within the deaf and the doctors and hearing community. Sila ay ilan lamang sa mga advocates na kasama ni Miss Claire Tantay, isang Filipino Sign Language o FSL coach at SPED teacher mula sa Philippine School for the Deaf na nag-train sa mga miyembro ng UNTV News and Rescue personnel sa isinagawang kauna-unahang nationwide Emergency Medical Services Sign Language Training noong Linggo, September 8. Ibang tinuturuan namin is mga universities, colleges, and yung iba naman is mga nasa safety, mga safety officers, but then yung mga responders like rescue, wala pa. So this is the first time talaga and I'm very thrilled that nagawa natin ito at natapos natin yung ganitong event kasi bibihira lang talaga sa mga responders and rescuers na magkaroon ng sign language training na FSL sign language para makatulong sa deaf community. Lumahok ang mga team mula Luzon, Visayas at Mindanao sa training na naka-hybrid setup. Itinuro dito ang basics sa sign language kagaya ng alphabet, numbers, members of the family, date and time, greetings at kung paano sasabihin ang common health terminologies na maaaring ma-encounter ng mga volunteers sa kanilang pagresponde sa aksidente man o medical emergencies. Para po, siyempre, dahil sa sila po ay mga hindi nakapagsalita, may mga walang pandinig. Sa pamamagitan po ng sign language na ito, yung layunin po natin na maka-rescue o makatulong sa mga pasyente na nangangailangan. Madali po tayo makapag-communicate sa kanila, makatulong. May paparamdam na natin sa kanila sa inarap, sa mga posibleng pasyente na ating matutugunan na ano na sila, kaya na natin lingapin kasi natuto na tayo ng bagay na kailangan nilang makapagkomunikasyon katulad ng sign language. Nagkaroon din ng team simulation kung saan nakipag-interact ang mga participant sa mga deaf and mute coaches. How old? How old? How old? Paano? Old. Are you? How old are you? Point niya. Okay, kaya yan siya. Kaya yung sign ng allergy. Itch. Emergency. Okay. Rescue. Save. Dito nagkaroon ng mas hands-on experience ang bawat isa kung paano lalapatan ng pangunang lunas ang isang pasyente na kabilang sa hard hearing o kaya naman ay deaf and mute sa pamamagitan ng tamang komunikasyon. Nagpasalamat naman si Coach Tantay sa pamunuan ng UNTV News and Rescue sa magandang inisyatibo na magkaroon ng mas maayos na komunikasyon upang mas maunawaan ang mga deaf patients at mga nasa deaf community. Lubos ako nagpapasalamat sa kay Kuya Daniel Razon at sa UNTV News and Rescue Team dahil nabigyan kami ng pagkakataon na may share yung advocacy namin at yung advocacy ni Kuya ay napakaganda dahil simulain na ito na yung responders dahil ito ay nationwide event. Ang mga responders sa iba-ibang mga bahagi pati ng Pilipinas ay nagkakaroon na ng knowledge at background knowledge, magiging prior knowledge at stored knowledge na nila para tumulong sa mga deaf community natin. Yung UNTV News and Rescue pala, hindi lang sila tulong muna bago balita, kundi mas maayos na komunikasyon, mas tamang komunikasyon, at mas lapat na paunang lunas o first aid na may bibigay nila sa mga deaf patients at sa mga deaf community na yun.
Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.